Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ika-23 sa buwan ng Oktubre, natatanging araw natin, namiminto ho tayo sa ating patron dito sa parokya at pambansang dambana, si Santo Padre Pio. Katulad natin, siya rin ay bahagi ng pamilya, lumaki sa komunidad, subalit tinawag ng Diyos para sa natatanging misyon bilang isang Fransiskano, at tinawag din ng Diyos upang maging katulong natin sa pananalangin sa pagdulog sa Kanya. Kaya naman, sa simula nitong ating pagdiriwang, ihanda natin ang ating mga sarili, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si Santo Padre Pio sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos
kundi lalo siyang tumibay ang pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom at tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay.
Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Minsan kami may pinuntahang bahay, first time namin. Napakalaking bahay. Pwede kang maligaw sa bahay na iyon. Sabi nung kasama ko, Tita, ang yaman ninyo, ang laki-laki ng inyong bahay. Ganito ang kanyang naging sagot, Father, hindi po yan ang aming yaman. Ang yaman naming mag-asawa ay sila. Ang yaman naming mag-asawa ay sila. Sino yung sila? Sino yung itinuro niya? Ang kanilang mga anak. Tayo kaya, ako kaya, kayo, ano ang inyong yaman? Hindi ho masama ang yaman. Sapagkat kung tutuusin, ang yaman galing sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang totoong mayaman. God is rich. Rich in everything. But most especially, rich in mercy. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Ang totoo po, hindi masamang magkaroon ng yaman. Sapagkat ang kayamanan kung tutuusin, hindi masama, hindi mabuti. Yan po ay nagiging masama o mabuti, depende. Depende paano nakuha, saan kinuha, at depende kung saan at paano gagamitin. But in themselves, sa ganang sarili nila, ang kayamanan, that is something like neutral. Nagiging masama, nagiging mabuti, depende. Depende saan? Sa isip, sa puso, sa layunin, sa gawain ng tao, sa kanyang ugnayan sa kayamanan. Kaya nagiging masama, nagiging mabuti ang yaman, ito'y dahil sa tao, dahil sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Yun pala, nagiging masama ang kayamanan kung ito ay nasa kamay ng taong sakim. Walang mabuting yaman sa kamay ng taong sakim. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ano ba yung kasakiman? Para ipaliwanag ni Jesus ang kanyang sinabi tungkol sa kayamanan at kasakiman, nagkwento siya ng talinhaga. At sa pagkakataong ito, nais kong inyong bilangin sapagkat babasahin kong muli yung talinhaga. Bibilangin po ninyo ang first person singular pronoun. Pag nakarinig ko yan ng ako,
Akin ko. Ihanda na ninyo ang inyong mga daliri. Huwag po ang bibig. Daliri lang. Pagbasa ang pagbilang sa isip. Samahan natin sa daliri para siguradong wala tayong makakaligtaan. Kaya't sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Mamamahingal na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Tama ba ang bilang ko? 12, 13. 13, ano? 13 nga ho. Mali ang daliri ko. Sa isang maikling talinhaga, 13 beses inulit yung first person singular pronoun. Akin, ako, ko. Yun ho ang paliwanag. Ano ang kasakiman yun? Ako, akin, ko. Sa makatuwid, ang tao palang sakim, ang mundo umiikot sa kanya. Sa yung sentro ng mundo. Kaya pag hindi sa kanya umikot, nagagalit, nagtatampo. Pag hindi siya ang pinaka-importante, sumasama ang loob. Pag hindi napansin, naghihinanakit. Sapagkat para sa kanya, I am the center of the world. And therefore, I am the most important. Kaya lahat ng bagay, iikot sa akin. Yun po ang kasakiman. Kaya ang kanyang tendency, dahil siyang iniikutan ng mundo, pag ganito ang kanyang posture. Okay, pag ganito. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Alin ho ba ang tunay na yaman? Yung iniingatan o yung pinakakawalan? Yung daw pong iniingatan, nauubos. Yung pinapakawalan, pwedeng maubos, pwede uling tumanggap. Pwedeng dumaan lang, misay madami, misay kakaunti, misay hikahos, pero hindi nawawalan. Bakit? Nakabukas. Sapagkat hindi sa kanya umiikot ang mundo. Pero ang taong sakim, ang taong makasarili, ganito. Kaya ang kanyang buhay, delikado. Bakit delikado? Sapagkat pwedeng mawalan, pwedeng maubusan. Kaya ang tunay na yaman ay hindi yung ating hinahawakan, kundi yung ating pinakakawalan. Because what we keep, we lose. What we give away, we multiply. Palagay ko, naranasan na ninyo yan. Nung kayo naging mabait, matulungin, parang ang gaan ng takbo ng buhay. Ang ganda ng takbo ng biyaya. Pero nung tayo naghigpit, para tayo hirap na hirap. Takot na takot. Lagi may pangamba. Baka mawala. Baka maubusan. Paano ang bukas? Paano sa isang taon? Paano pag nagkanito? Paano pag may nangyari? Alalang-alala. Ang nakakatakot pa,
Ang tindi ng salitang ginamit ng Panginoon sa taong sakim. Anong sabi ng Diyos? Hangal! Hangal! Bakit? Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Inangkin lahat. Yung kanyang ani at ari-arian. Ay kinabukasan, unong gabi, namatay. Ano nangyari? Wala. Nasayang. Naitanong ko, nung mamatay, sino kayang dumamay? May nakipaglibing kaya? What if nung the day before na siya'y mamatay, ipinamahagi niya? Nung namatay, siguro ang saya ng kanyang libing. Masaya dahil ang dami niyang natulungan. Maraming taong lumuluha, pero siya'y nakangiti. Bakit? Dahil siya'y mabait. Mapagkawang gawa. Matulungin sa mga nangangailangan. Siguro kung tayo tatanungin, how would you like to die? I would like to die smiling. Ayaw natin tayo papanaw sa mundong ito, dumaan na nga tayo sa paghihirap. Nung mamatay, galit na galit pa tayo, mabigit pa ang ating loob. Ang tanong, bakit nga ba tayo kumisan? Sapagkat tayo rin dinadaanan ng kasakiman, ako rin dinadaanan ng kasakiman. Bakit tayo takot na bumitaw? Bakit takot? Ang isang paliwanag, kulang tayo sa pagtitiwala at sa pananampalataya. We lack trust, we lack faith. Kaya nais kong ibahagi sa inyo ngayon ang isang napakagandang panalangin ni Padre Pio. Isa pong panalangin, stay with me, Lord. Isa pang advice na lagi naririnig, pray, hope, and don't worry. Ito maikli lang po. At narito ang sekreto, papaano tayo makikitungo sa anumang meron tayo. Sabi niya ganito, my past, O Lord, to your mercy. Pakiulit po, my past, O Lord, to your mercy. My present, to your love. My future, to your providence. Saan ho ba tayo nag-aalala? Not about the past, but about the future. But we worry so much about the future because we lack trust. Saan tayo umaasa sa future? Sa atin? Kung anong meron ako? Itong aasahan ko. Pag nagkasakit ako, itong aasahan ko pagtanda ko. Hindi ko masama. Pero wag dun idikit ang puso. Pero yung taong umaasa sa Diyos, at ang Diyos ang una at higit na inaasahan sa lahat, yun po ang tinatawag na providensya. My future, O Lord, to your providence. Huwag po natin iisipin, walang isipin, walang alalahanin si Padre Pio. Dahil wala siyang asawa, wala siyang anak. Ay natural, wala siyang iisipin. No. Mas marami siyang anak. Gano'ng karaming lumalapit sa kanya noon. Humihingi ng dasal. Doon po sa San Giovanni, meron po doong silid. Ang laman lamang mga sulat ng pasasalamat at kahilingan. Subukan nating dumugin ng mga taong hihingi sa atin. Nakaka-overwhelm po yun, nakakapagod yun. Yun ang kanyang naging buhay. Pero hindi siya takot. Bakit? Sapagkat alam niya, He is not the source.
He is only a channel. He is only an instrument. Yan pong ibig sabihin ng stewards. As against owners. At yun po ang maliwanag na aral ng simbahan at ang banal na kasulatan tungkol sa mga ari-arian. We are not owners in the real sense of the word. We are rather stewards. Katiwala lang tayo. Dadaan at dadaan lang sa atin. Pero wag nating pigilin at sabihin natin, tapos na ito sa akin. Hindi na makakarating sa iba. Sayang. Sayang walang nakinabang. Sayang dahil tayo ay pahihirapan. Kaya ang hilingin natin mga kapatid sa misang ito, alam ko iba-ibang ating hinihiling. Pero isama natin yung hiniling ni Padre Pio. My future to your providence. Ang aming kinabukasan sa inyong pagkalinga. Ano yon? Tiwala at pananampalataya. Kaya anong sabi ng Panginoon? Kung ang inyong pananampalataya ay kasinliit lamang ng butil ng mustasang ito, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat ka doon. That's how powerful trust, that's how powerful faith is. At doon mayaman si Padre Pio. Kaya hanggang ngayon, he is a channel of God's grace. At mamaya during healing, mapapakinggan natin ang isang magandang kwento kung papaanong si Padre Pio naging daluyan. He is not the source. Again, uulitin ko. Padre Pio is not the source of healing of any grace that we ever ask through him, kundi siya'y channel. At ganoon din sana tayo. Kung ang tingin natin sa sarili natin, stewards, channel of God's grace, of God's blessing, of God's wealth, we will, if not worry, at least we will have less worry and we will have more hope. Mababawasan, kung hindi man mawawala, ang ating pag-aalala at tayo magiging punong-puno ng pag-asa. At pagka tayo may pag-asa, walang imposible. Pagka tayo nananampalataya, walang imposible. With God, nothing is impossible. Tayo po ay magsitayo. Buong taimtim tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga. Kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na namumuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga leader na naglalaan ng sarili at buong katapatan, nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo, at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot nawa sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Padre Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng iyong sambayanang dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. O Jesus, naming mahal, iniligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na Ina ng Diyos, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen,
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka. sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit. Bigyan kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na mapapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at ihatiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adiya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad
ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay Santo Padre Pio sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ni Santo Padre Pio. Kaya hindi lamang ito ang araw kung saan tayo ay lalapit sa Diyos at hihingin ang intercession ni Santo Padre Pio para tugunin ang ating mga kahilingan. Ito rin ay pagkakataon para tayo ay magpasalamat sa mga biyayang tinatanggap natin araw-araw. Good or bad ang nangyayari sa atin, marapat lamang na tayo ay magpasalamat sa Diyos dahil kung hindi dahil sa Kanya, tayo ay wala naman talagang maipagmamalaki. Ang tanging maipagmamalaki natin ay yung pagiging mahina at makasalanan natin. Ang kasakiman, katulad ng paalaala sa atin, ay isa din pong sakit na nangangailangan ng pagpapagaling. It is an extreme form of selfishness. In a way, meron naman talaga tayong maliliit na karanasan ng pagiging makasarili. Bahagi yun ng ating pagkatao. Pero kapag ito'y pinalaki natin, ito ay nagiging kasakiman. Nasakit, hindi lamang ng kaluluwa, kundi sakit ng kaluluwa na may epekto sa ating pakikitungo at pakikipagkapwa at pakikipagrelasyon sa buhay. Kaya nga, hilingin din natin kay Santo Padre Pio na hindi lamang pagalingin tayo sa ating mga sakit pangkatawan, pagalingin din po tayo sa ating pagiging sakim na in a way ay meron tayong lahat. Sa ganitong diwa, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa biyayang ipinagkaloob sa atin ngayong araw na ito, lalo na po sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik at nagdidibusyon kay Santo Padre Pio. Salamat po sa mga naging katulong natin sa pagdiriwang
ng banal na misa ngayong umagang ito sa ating lectors, commentators, sa ating mga altar servers, sa ating pong liturgical environment, sa ating pong NSPP staff, at sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Meron po kaming ipapakiusap. Kung hindi po kalabisan, meron po kaming pilgrim's book or devotions book dyan po sa likuran ng ating simbahan. Makikilagay po ng inyong pangalan. Kailangan namin ng inyong autograph. Bilang souvenir na kayo ay nagpunta dito sa Pambansang Dambana. Taos-puso din po ang ating pagpapasalamat sa mga paring nakasama natin ngayong umagang ito, Father Jesse, Father Dondon, Father Eloy, at sa nanguna ng ating pagdiriwang ngayon para sa napakaganda niyang pagninilay. Dati ko pong rektor sa St. Francis de Sales Minor Seminary, dati ring parish priest ng Our Lady of Queen of All Saints, Balele, Batangas. Kapatid na pari mula sa Archdiocese ng Lipa. Dating kura paroko ng Mary Mediatrix of All Grace. Pasalamatan po natin at palakpakan Reverend Father Glenn Cantos. Maraming pong salamat. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara na pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapalam rin po namin mula sa main arc entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego, Clean as you go, sa Pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang mga kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, nakahanda na po sa bandang unahan na main church ang paglalagyan ng mga sobre na may pangalan na inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipinagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod. Ika-6, ang kumpilang pamparokya ay gagawin natin sa ika-25 ng Nobyembre para sa lahat ng 12 taon pataas na wala pang kumpil, kayo ay makipag-ugnayan sa opisina hanggang ika-7 lamang ng Nobyembre.
Isang panawagan sa atin mga kapiyo na tayo ay makatulong sa mga taga San Isidro Labrador, Parish sa Lopez, Quezon. Panoorin po natin ang video na ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Father Hener de Castro. Ako po ang puro-paroko dito sa San Isidro Labrador Parish, dito po sa Hondagua, Lopez, Quezon. Ito po isang barangay parish, isang simpleng parokya. Kami po ay nangangarap na madagdagan po ang pasilidad ng aming simbahan sa pamamagitan po ng pagpapagawa ng aming sakristiya at ng aming social hall, sapagkat wala po kami ditong lugar para kami ay makapag-meeting at maisagawa po ang mga seminar. Kami po ay dumudulog sa inyong kabutihang loob. Kami po ay inyong matutulungan sana po ay kami ay inyong matulungan sa ganitong pamamaraan. Magandang araw po muli sa inyo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Bow your heads for God's blessing. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasalanan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang malo na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, taglayin ninyo sa inyong paglisan ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Atin po ngayong isasagawa ang ating healing liturgy. Tayo pong lahat ay magsitayo, nakatayo na tayo, at habang ating sinasalubong ang relikya ni Santo Padre Pio, aawitin natin ang awit pambungad para pagsalubong sa kanya. Palakpakan po natin ang relikya ni Santo Padre Pio. Aking ulitin ang buhay na banal ng samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasa
at huwag mangamba, ang lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa, ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ang lagi mo paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Lagi tayo nagsisimula sa pagkilala na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos at laging nangangailangan ng Kanyang awa. Kaya sa katahimikan, patuloy tayong kumilala, lalo tigit yung ating mga mumunting kasakiman na kapag napabayaan, lumalaki, lumalala, kahit lipunan, nasisira. O Diyos ko, ikinalulumbay ko Ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa, dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita, ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay inibig ko na higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan ng kasalanan, at ngayon gumagawa ako na isang mataimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan na ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ipadala niyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Muli mong suguin ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng mga panalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong si Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin mo kaming lahat sa aming mga karamdaman, sa katawan, isip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari, ngunit di siya gumaling.
bagkos naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang kanyang damit sapagkat sinabi niya, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang naampad ang pag-aagas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, "Sino ang humipo sa akin?" Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at tinatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit?" At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhas ay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagkakataong pong ito, ating matutunghayan ang kwento ng isang ginang mula sa Northern Samar, Mrs. Hershey Fe Saloma Saiko, na nasaksihan ang kagalingang ipinagkaloob sa kanyang pamangkin na si Abby Joy Camacho na nagkaroon ng aplastic anemia, a rare but serious blood disorder, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Atin po ngayong saksihan ang kanyang kwento. Ngayong buwan ng Oktubre ay isa na namang istorya ng pagpapagaling ang ating matutunghayan dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mula sa Gamay, Northern Samar ay makakapanayam natin si Mrs. Hershey Fe Saloma Saiko, 29 na taong gulang, na nakasaksi sa kagalingang ipinagkaloob sa kanyang pamangkin na si Abby Joy Camacho. Pag naalala ko po yung nangyari, way back 2020, yung pamangkin ko po kasi, she was just 9 years old. Then, nasa summer po kami, sila. So, wala pong magandang medical facilities doon. Nung nag-a-appear po yung mga symptoms ng kanyang sakit, madami po siyang mga pasa, napapagod po siya kaagad. Ni mag-toothbrush, hindi niya po magawa na nakatayo kasi mabilis po siyang mapagod. Tumagal po yun ng mga 6 to 8 months, year 2020, until they finally decided to visit Manila. Sabi nila, pa-check up lang kasi baka anemic. True enough, anemic po talaga siya, but it's a different kind of anemia. So it's called aplastic anemia. Nung time po na mag-visit na po sana kami sa hospital for the check-up, hindi na po kami pinaalis sa clinic because the doctor told us severely low ang lahat ng blood levels ng pamangkin ko. And nasa stage na kapag hindi pa po siya masalinan ng dugo, it would be very critical. Tapos pwede na pong magkaroon ng mas madami pang complication. So ang dami po talagang nangyayari sa hospital, and ang dami pong mga rules and regulations na kailangan i-follow. Nandun po yung kailangan i-swab test muna before you're able to be admitted. When we were tested for COVID, yung sister ko po, yung mother ng niece ko, she tested positive. Doon po sila nilagay sa COVID ward. Hindi po pwede doon ang walang COVID. So, pinaalis po ako. Yung pamangkin ko po at yung ate ko, doon po sila dinala. So there, yung pamangkin ko, sinalinan na siya ng dugo, but they had to stay there for 2 weeks kasi yun po yung clearance time ng COVID, di ba po? Akala po namin nung time na yun that after
niyang masalinan because she was already energetic. Ganun po pala talaga yun. Pag nasalinan ka, energetic ka na eh. We didn't know that the whole situation will drag on. So, hindi po kami prepared. Lahat kami, my family in Samar, hindi kami prepared. So, it took multiple tests to finally see, nag-biopsy siya. We went to different hospitals for second, third opinions. The results came out. She had a very rare condition sa kanyang bone marrow, aplastic anemia. Actually, our doctor, my niece's doctor, sabi pa sa amin, you know what, I would rather prefer to have yung pasyente natin na magkaroon ng leukemia than aplastic anemia. You see the choices that we had. Leukemia had a better chance of parang treated because there is already a defined treatment plan. But aplastic anemia, parang nanghuhula pa lang sila. Wala pa talagang parang nakaset sa bato na ito na yung treatment plan natin for this specific kind of illness. It's this feeling of hopelessness. Seeing your niece wither away, parang 9 years old. She has a lot of things that she can do sa buhay. And then, pag sinasamahan ko siya sa kanyang pagba-blood transfusion, you'll just see a lot of sick people. And then, nandun yung pamangkin mo. You wouldn't really feel like there's hope. Pero, alam niyo po ano sinabi sa akin ng pamangkin ko. Tita, sabi niya, pray lang tayo. And then, I would pray. Quick story lang. Meron po kasi akong allergy. So, kapag nagkakasipon po ako, nagkakaubo ako, kahit po yung mga gamot na mga nire-reseta ng doctor, wouldn't take effect in like 10, 12 days, 14 days. Pero yung miracle rub po ng Padre Pio, yun po talaga yung isang pahid ko lang. Lahid dito sa dibdib and sa likod. Tomorrow, I'll be okay. Yung pamangkin ko po, I used that on her. So, every time pinupunasan ko yung pamangkin ko, I pray, Lord, Padre Pio, tulungan niyo po akong ipagdasal ang pamangkin ko. Ibigay niyo po sa kanyang kagalingan. No matter how hopeless po, that time. Because I see the science, it's dropping. Yung blood levels, it's dropping. Lord, please, give my niece the healing that if she's deserving, please give her an extension of life. Alam niyo po, no treatment, wala pong kahit anong scientific intervention maliban po sa blood transfusions. Dami nangyayari sa paligid natin, hindi natin may explain. Isa na ron yung tumataas na yung blood levels niya. Kahit wala po kaming ginawa na treatment sa kanya. We will be back to Manila January 2022 para i-check yung blood levels niya. And then, if she's going to undergo the treatment na, yung 3 treatments na very risky. Hindi nga 50-50 eh. Hindi 50-50 yung chance na makakasurvive siya eh. But we were willing if yun talaga ang kailangan. But thankfully, through prayers alone, nakita po talaga naman blood levels niya, lahat, normal. And the doctor even said, thank God. This is a miracle. Dati po, diba, nabanggit ko, hindi po siya makapag-toothbrush ng nakatayo dahil siya nga po mabilis manghina. Ngayon po, siya po ay isang band majorette. So, nakakapagparada po siya sa buong town namin. Lahat po ng gusto niyang gawin, nagagawa na niya. Ang dami po niyang ginawa ever since she's been healed. And then, continuous po ang pag-devote namin ng prayers po. Padre Pio, thank you. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na binigay niyo po at pagdinig po sa healing prayer po namin. Wag na wag po kayong titigil magdasal. Kasi meron pong nakikinig. Meron po tayong pagdadaanan na hindi po natin ma-explain, hindi po natin malalaman kung bakit. But time will come, malalaman po natin kung bakit kailangan natin pagdaanan yung mga bagay na mahirap. There will be answers po na tingin natin, hindi natin gusto yung sagot sa mga dasal natin. Lahat po, pero tandaan po natin na yung buhay po natin, nakaplano na. And with prayers, lahat po posible. Wag po tayo mawawala ng pag-asa.
Ang kagalingang ipinagkaloob kay Abby Joy ay naging instrumento ng Diyos upang mas tumibay ang pananampalataya ng kanyang tita na si Hershey Faye. Isang paalaala sa ating lahat na ang tunay na nananampalataya ay magkakamit ng biyaya. Mapalad po tayo ngayong araw na ito sapagkat kasama natin si Mrs. Hershey Faye Saloma Saiko. Pwede po bang makikitayo para ma-recognize natin? Nasaan po siya? Yan. Palakpakan po natin kasama ang kanyang family. Maraming pong salamat sa inyong testimony. Pagpapatuloy po natin ang pagdiriwang. Magsitayo po ang lahat. Atin pong aawitin ang Come Holy Spirit. Let's hum the song. Ama naming Diyos, Ama naming mapagmahal, Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang lahat. Lahat ng buhay, lahat ng kabutihan, lahat ng kalusugan, lahat ng kayamanan, lahat ng kapayapaan. Sa mga sandaling ito, lumalapit kami sa iyo. Sa pangalan ng iyong anak at aming Panginoong Hesus, ang pinakadakilang pangalang itinampok mo sa lupa at sa langit. Siya na sinugo mo upang higit na maranasan ng sangkatauhan ang iyong ganap na pagka-Diyos. Sa kanyang pagpanaog sa lupa, pinakita mo ang ganap na pagpapakumbaba. Siya na isinilang ni Maria at sinundan, minahal ni Santo Padre Pio. Dumadalangin kami, Panginoon, na idulot mo sa amin ang mga biyayang aming hinihiling para sa aming sarili, para sa aming mga mahal sa buhay, para sa aming mga kaibigan, mga kakilala, mga humihingi sa amin ng panalangin. Dumadalangin kami, Panginoon, lalo tigit para sa biyaya na kagalingan kung saan ang iyong banal na si Padre Pio ay kilala sa larangan ng pananalangin, sa larangan ng pagtulong sa amin. Pagalingin mo po, Panginoon, ang sakit ng aming mga isipan, ang aming pag-aalala, ang sakit ng aming mga kalooban, ang aming takot, ang aming pangamba,
ang hindi namin pagpapatawad sa mga nakasakit sa amin. Ang sakit na bunsod ng aming pagiging sakim sa aming oras, sa aming resources, sa aming kakayanan. Hilupin mo ang iba-iba naming sakit. Maging ang sakit namin sa aming pangangatawan, mula ulo hanggang paa, mula labas hanggang loob. Ang iba-ibang bahagi ng aming katawan na hindi normal ang pagtakbo, ang paggalaw. Hipuin mo, Panginoon, sa tulong ng panalangin ni Padre Pio. Pagalingin mo. Normalize everything that is abnormal in us. The internal organs that you have given us, which may not be functioning well, bring health to them. Bring healing to them. Ito, Panginoon, ang aming inilalapit sa iyo, ang aming ibinubulong at isinisigaw sa iyo, ang ganap na kagalingan upang bunga nito, kami maging tagapagpahayag mo rin ng mabuting balita, hindi lamang ng pagpapagaling ng katawan, kundi ng pagpapagaling ng sakit sa aming kaluluwa. Kaya naman, Panginoon, sa panalangin ni Padre Pio, ngayon may ipagkaloob mo sa amin at naniniwala kami na ito'y igagawad mo sa amin sa lalong madaling panahon. Katulad ng sinabi ng iyong anak, sa nananampalataya, walang imposible. With faith, nothing is impossible. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panginoon, kayo po ang lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makakapagpanumbalik ng aking kalusugan, dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis nyo ang mga hapdi at kirot na 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon, kumpara sa inyong naging pagdurusa. Gasino na po ang aking dinaranas at pinagdadaanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matiyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa, lagi kong bigyan ng panahon ang aking sarili
na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakaliligalig sa akin, sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Atin pong isusunod ang pagpapahid ng langis. Uunahin po natin yung mga may sakit na naririto sa unahan. Ganon din po yung ating mga senior citizen. Magsiupo muna po kayo. Wag na po kayong magkakagulo sa pila dahil meron naman pong mga a-assist sa inyo. Nandyan po yung ating mga ministry or assisting ministers para po sa inyo. Ganon din po, maraming mga pari at mga ministers po tayo, lay ministers para tayo po ay ma-accommodate lahat. Marami pong salamat. O Jesus, ilumina.
iyo. At amising at hagtan ang sakit ng magninasang piging.
pumong umibig sa'yo. Panginoon, aking tanglaw, tanging ikaw ang kaligtasan. Sa panganib, ingatan ako, ang lingkod mo nananalig sa'yo. Ang tawag ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at kahabagan. Anyaya mo'y lumapit sa'yo, huwag magpugli, huwag kang magtago. Sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo hanap sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Mangyaring ilabas po ang inyong mga religious articles, rosaryo, nobenaryo, imahen, maging mga bulaklak na rosas, at iba pang mga religious articles na nasa sa inyong kamay, wallet, bag, bulsa, pakilabas lang po at ating babasbasan. O Panginoong Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at mga bulaklak na rosas at iba pa, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at manalangin gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na po ninyo ngayong ialay ang inyong mga bulaklak habang inaawit ang awit kay Santo Padre Pio. Marami pong salamat. Tapos na. Maraming salamat sa bawat tulong mo. Dalangin din namin na maging